Happy New Year, everyone! It's already 2026. So, this year, new start, fresh start. So, this is the time. Lalo tayong ma-inspire and mabalik yung spark natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Today, nakita nyo naman sa ating title, tayo ay pupunta ng Leyte at magpapak tayo ng gamit natin today. Actually, bukas yung flight ko. January 5. And actually, sobrang spontaneous lang din itong trip na to. Sobrang biglaan lang. Binook tong ticket ko. Kasi, actually, ang pupunta na talaga dapat ng Leyte si Madam and si Aye. Nagsalubong sila ng New Year doon. Suddenly, nagiinom kami nung 23 ata. Bigla kami nag-decide nung lasing ako na sumama ako. Kasi, actually, I needed that also. Kasi gusto ko ng bagong ambience, ng nature. Alam niyo yon, kasi actually nakaka-drink talaga kapag nasa bahay lang at the same time pag ulit-ulit. And wala naman kami ibang ginagawa din nila Aye sa kanila. Kailangan ko tong trip na to. So kahit papano makalabas mo lang ako sa Lungga, sa Cavite, sa ibang lugar. Kaya ngayon mag-aayos tayo ng ating gamit. Bukas ang flight ko is 11 AM. So, kailangan ko umalis dito ng mga 6 AM siguro. Para by 8 AM or 9 AM nandun ako sa airport. Kasi, alam niyo naman, pag province girl, like dati, isang grab lang sa amin yung airport. Malapit lang. Pero ngayon, nai-stress ako paano nga ako pupunta doon. Kasi medyo, actually, dalawang sakay lang naman. Bus, Papitex, tas airport. Pero, mag-ayos muna tayo ng ating mga dadalhin doon. Dahil hanggang January 17 kami doon. So excited. Sabi ko kala Aye talaga na sana magkaroon kami ng ganap doon kahit magdagat man lang kami. For sure, magdagat naman doon. Ilog, falls, tapos mga tambay sa bukid, yan. Alam niyo, para ma-refresh lang yung utak ko. At feeling ko doon mababalik yung spark ko sa mga gagawin ko. So pagbalik ko, recharge na tayo. And healed. Charis! Kukunin na natin yung mga damit na dadali natin. Actually, may mga padating pa akong parcel. Pero, ganito lang din siya kasi napansin nyo naman, nahilig ako sa gantong damit. Yung malalim, yung kita yung cleavage. Kasi bagay sa akin yung ganito para may illusion akong mahaba yung liig. So, mahilig ako sa ganito. And super nakakapayat tingnan sa akin yung mga color na bagay sa akin. So, yung iba padating pa, dalawa pa lang nadating. Meron din ako nito. Color blue. So, this one is from Meratop. Tapos yung bago kong bilhin, di siya Meratop pero ilalagay ko siya sa yellow basket ko sa TikTok. And tatry ko din maglagay ng link dito sa YouTube ko. Kasi ang dami din naghanap ng top ko na to. Actually, alam nyo ang kulang ko. Mga pants, tsaka short, pambaba. Kasi mostly yung mga ano ko, palda. Nasira na yung palda ko na to eh. Ay, magdadala ko na sa jacket. Ito pala yung mga pants na nahanap ko. Ano? Sa Leyte. Ano? Na ano, di ba si kuya mo dati, muntik maluno doon? Muntik lang yun. Oo nga. Kasi naglililo yung ilog doon. Hindi basta-basta yung nangunguha ng tao yun. Kung baga abangan ba. Gumagante yung mga nakuha nila. Nangunguha din. O, nababa ko na yung mga damit na kailangan ko at madadala ko sa Leyte. Actually, napansin ko, sobrang onti lang na talaga ng mga damit ko. Kaya tama lang din talaga na umorder ako. So, ganito yung mga in-order ko. Iba-iba kulay. May gray, may beige, may black. So, iba-iba. So, gagamitin natin yung maleta is yung maleta ni William nung nag-Singapore siya. Actually, may isa pa kami maleta dito pero kulay pink. Kaso baka mahala ng simba din. Later, may antayin pa tayong parcel dahil umorder pa nga ako ng mga damit. Actually, nung una, nagda-doubt ako kung tutuloy ako. Actually, ang doubt ko lang naman kasi, ang hirap kasi mag-travel kapag bitin ka sa pera. You know what I mean? Like, syempre pag wala kang pera, limited lang din magiging galaw nyo pag aalis kayo. Kaya, yun yung isang doubt. Kasi ayoko naman mag-travel na. Mangangapa ako kung saan kukuha ng pera doon. Pero, I realized na I needed this trip. So, ma-ROI naman natin yung gagastusin natin dito. Feeling ko, mababalik ko talaga yung spark ko dun
Kasi for sure may mga ano nga daw doon, mga ladagat, falls, ilog, ganyan. Sana dumabot yung pants ko na umorder. Umorder din ako ng gray pants kasi. Gamit ko talaga. Ngayon ko lang din na-realize. Kaya pala lagi yung sinasabi na paulit-ulit lang yung mga sinusuot ko. Sorry na. Dito pag ito yung suot ko, feeling ko ang ganda-ganda ko. Mamaya ko ng gabi ilalagay yung mga iniinom kong pampapresh. Feeling ko ang labo ko. Comment down below nga guys, hindi ko kasi makita ko yung sa editing. Pero anyway, mamaya ko na ilalagay yung mga iniinom natin pampapresh pagtas ko uminom mamayang gabi kasi kaso tanggalin ko pa dito mamayang gabi. So, ayun. Yan muna yung laman ng ating maleta. Super liit lang din pala niya. Anyway guys, umorder ako ng coffee. Dito lang sa subdivision namin, yung marketplace. Which is Spanish latte kasi in-order ko lagi para hindi siya masyado sweet. Tapos, pinapa-less sweet ko din siya. So, this one is 125 pesos. Medyo okay na lang din. Pantanggal cravings lang ng coffee. So, hanggang ngayon, wala pa din yung mga parcel na inaantay natin. It's already 3:46. So, kailangan siyang dumating at mahabol ngayon kasi bukas maaga akong alis. So, kung bukas pa sila dadala, hindi ko na yun madadala sa Leyte. Yung iba doon, January 1 ko pa in-order. Mostly kasi pag na-order ako, 2 days lang yun. So, dapat kahapon nga nandun na yun. Kaso isa lang yung dumating kahapon. So, ayun. Since New Year 2026 na, every year I have this realization talaga na every New Year, it makes me sad. Like sa salubong, it makes me sad. I don't know why. Parang nagre-rewind kasi lahat ng nangyari sa utak ko pagkasapit ng 12 AM. Tapos nagre-rewind lahat ng nangyari ng 2025. Tapos mostly, ang naalala ko is talaga yung mga sad na nangyari sa year na yun. So, nag-start akong maging ganito nung nawala si Kuya Lloyd. No? Kasi dati naman, masaya talaga yung holidays namin. Kasi sa kainin, 3 ganap doon pag December. Fiesta sa amin, Christmas, tsaka New Year. Lahat yun masaya. Walang dead air, walang dull area doon sa lugar namin. Lahat talaga masaya. Tapos, nung namatay si Kuya, yun nga, medyo nag-changes. So, every holidays, madalas sad talaga ako, lalo na pagsapit ng 12. So, this New Year sa Lubong, nasa labas lang kami ni Mama. Tapos, alam mo yon yung parang nag-rewind sa utak mo lahat. And 2025, madaming nawalang na-cut off sa buhay ko. And na super close din talaga sa akin. Friends man yan or relationship. And when I think about it, kasi, syempre ina-analyze ko din naman yung sarili ko. Like, nagsa-self-assessment ako kung may masama din ba akong ginawa or masama ba ugali ko sa kanila, may nagawa din ba ako sa kanilang masama, ganyan. Syempre, kailangan mo din mag-reflect kasi we are human, we are all human beings. So, nagkakamali tayo, nakagawa tayo ng masama. Kaya kailangan natin mag-reflect. So, ang dami kong na-cut off na tao sa buhay ko ngayon, thinking na, pag iniisip ko, wala naman akong ginawang masama sa kanila lahat. Like, wala akong parang sabihin na plinastic ko sila, binaksab ko sila, binetray ko sila. Wala akong maisip. At the same time, pag iniisip ko, siguro blessing in disguise na lang din. Kasi, siguro tinanggalan ni Lord agad yung mga taong alam na hindi makaka-help na pangmatagalan sa life ko. Pero, yun nga, syempre, masasad ka talaga kasi yung ibang tao dun, super close ko talaga. Nasabihan ko ng mga lowest time ko, mga hard times ko. Tapos yun nga, di mo may expect na ma-outgrow nyo din pala yung isa't isa kahit na gaano pa kayo ka-close. So, nakakasad lang. Ayun talaga yung ano ko na, isa sa trauma ko. Trauma ba tawag doon? Yes, I will consider that trauma. Kaya ngayon, alam nyo ba ang ano ko sa utak ko ngayon? Ayoko na magdagdag ng friends. Or additional, ayoko na magdagdag ng tao sa buhay ko. Kasi natatakot ako na baka mamaya mawala din, mag-end lang din, or something like that. Ayoko na ganun yung nakasama mo, masaya naman kayo, tapos kailangan mag-end. Kaya sabi ko, okay na ako sa mga friends ko naman na ngayon. So, as much as possible, ayoko na magdagdag. Parang, pwede kong maging mga friends, pero not so close friend na parang
Yeah, kasi ako guys, meron akong attachment issues din talaga sa sarili ko. Like, madali akong ma-attach sa mga tao, tas naging din kasama sila sa routine ng buhay ko. Which is, ayun, kaya kapag nawawala sila, ano kasi akong tao guys, sentimental ako. Mapa-memories man yan, simple gift, simple na pagkamusta sa akin, sobrang sentimental ako, chine-cherish ko lahat yun. Kaya, ayun nga, pag may nawawala sa life ko, nasasad talaga ako. Pero, ang tinatak ko talaga nung New Year, sabi ko, as much as possible, I am celebrating my holidays with my mama and William. I'm okay with it. Kahit gano'n pa ka-boring, kalungkot yung pagdaanan ko. That year, basta kasama ko si mama, I'm good. Parang na-survive ko pa din siya with all of that na nawala sa buhay ko. So, ayun, you will find reason din talaga to live with your pain. At the same time, kailangan mo ng inspiration para hindi ka magstay sa pain na nararamdaman. So, ayun lang naman, realization ko last year. And hopefully this year talaga mabalik yung spark ko. Kasi last year, alam niyo ba, naging ano lang naman yung life ko, naging maganda. I mean, naging masipag ako nung June, July, nung naglilipat ako, nung tapos na ako maglipat, wala na uli, natayang na naman ako. So this year, gusto kong mahanap yung comfort ko, na may enjoy ko talaga siya. At the same time, mabalik yung spark ko, lalo na sa vlogging. Kasi I love doing vlogging and editing, kaya ayun, kailangan kong mabalik yung spark. Dumating yung parcel natin, umabot siya. Kaso dalawa lang daw. Alam ko kasi may cluster akong binili, tsaka damit na 4. Bali, 420 to po. Yung kayo naman ng 4. So, bumili tayo ng cluster. I need that. Kasi, kulang ang makeup pag walang cluster. Super mura lang yan guys. 59 pesos. Nagtatagal siya sa akin ng 1 week. Kaso, advice ko, huwag niyong pabutin ng 1 week. Dahil, yung glue sasabit sa mismong eyelashes niyo. Ang ingay. Tapos, matatanggalin siya. Pero, sobrang long lasting yan guys. Pag maganda yung pagkakakabit mo. And, hindi dumating yung ibang color na damit na binili ko. Bali, 3 lang yung dumating. Kasi, yung ginawa ko, iniba-iba ko yung order nito. Kasi the last time order ako, kulang ng isa basic. Kaya niwalay-walay ko para sure na ma-deliver. Kaso, yun pala, hindi pa din nila ma-detect na isang address lang kahit di dumating yung kulay green. Tsaka yung pants ko, sayang. So anyway, this one, the color, super nice. So, kakain tayo uli dahil unti lang yung nakain ko kanina. Pag umaga talaga, wala akong masyadong gana kumain. Sa gabi ako malakas. Like, parang nagki-crave ng kung anek-anek. Pero pag sa umaga, for sure yung iba ganun din. May scientific explanation ata yun, alam ko eh. Pero parang sa lagay ni Nay Darla, kahit umaga, wala siyang kumain, charis. I miss Nay Darla. This is the longest time. Ay, hindi pala. Mas matagal pala yung last namin pagkikita last year. Pero ngayon kasi, alay, libing pala ng lolo niya kahapon. Ano tayo? Lolo. Lolo? So, pag uwi namin dito ng Cavite, yun na din yung uwi niya dito din sa Cavite kasi mag-i-stay pa siya daw sa Manila. For sure yung iba, hindi familiar sa ulam na ginataang manok. Si mama ata nagpauso nito. Kari kasi siyang, Bicol Express pero manok. Katulad din ng sinigang na manok. Yung sinabalo ka na manok. Sinigang siya pero manok din. So, maganda. Pwede naman siya interchangeable na lahat ng ulam. And masarap naman yung lasa, pare-pares lang. Hindi lang ito yung nakasanayan. Kasi mostly, di ba, chicken curry dapat to. Kulang ang curry powder. Pwede din ito lagyan ng patatas, pero this time wala. So, isa din to sa mga dadalhin ko. This one is gift from a fan. And, hindi ako yung contact niya. Hala, nasira. Hindi ako yung contact niya si Madam Ivan. Tapos nag-comment lang to sa live. Sa live ko ba yun? O sa live ni Aya na parang isasabay niya daw yung ibibigay niya sa akin jacket. Last December pa to, yung mga second week ng December. Tapos hindi ko yung na-expect na magandang jacket pala siya. Ito yung ina-endorse ng Beanie Child Fog. Super ganda.
Super nice. Actually, feeling ko mahal to. Feeling ko nasa 2K to, no? Comment down below nga. Sobrang ganda. Sobrang hoodie talaga siya. Sobrang perfect nitong hoodie na to ngayon dito sa lugar namin. Kasi sobrang lamig dito sa Tagaytay, Amadeo area. Sobrang lamig. Sobrang OA. So, this one. Thank you so much po sa nagpadala. Comment down below po. Kasi si Madam Ivan yung contact niya. So, comment down below sa nagpadala ng ating jacket. Thank you so much po sa inyong Christmas gift. Pero sabi niya, meron pa daw siyang isang ipapadalang jacket. Napadala niyo na po ba? Charing na. So anyway, kailangan din natin to in case. Kasi nakita ko parang umuulan din doon sa latest sa story ni Madam Ivan. And doon ka-call ko si Ay. Kaya sabi ko, oh, magdadala tayo ng jacket. In case lang naman. Tapos feeling ko sobrang bigat na ng gamit ko. Tapos feeling ko ang onti lang ng dalang damit. Hanap niyo yung gano'n. So bahala na. Dasal-dasal na lang at magpalodre na lang doon sa later. See you tomorrow sa ating later vlog. Ma, sa tingin mo ano oras ako malis dito? Ano? Flight ko 11. Na umaga. Alis ako dito mga 7. So, kailangan kong gumising ng mga 5 kasi sobrang tagal kong kumilos. Magpa-phone pa ako, tapos matagal din ako maligo. Mga 40 minutes, 30 minutes din ako naliligo. Tsaka yun kasi umalis ng basa yung buhok ko. Mag-blower na lang ako. So, ayun, abangan nyo tomorrow. So, by mga 11:30 kasi flight ko. So, ayan, let's see tomorrow. Anong mangyayari? Magpapasundo tayo. Kasi space kay Madam Ivan, sabi nila. Yung Tacloban. Tacloban ba yung bababaan ko? Basta yun, 1 hour pa papunta sa kanila. So, alam nga naman, hindi nila ako sunduin. So, i-chat ko na sila agad mamaya gabi. Na mag-prepare at magsihanda silang lahat. Charis. So, ayun. Good luck. I'm so excited sa magagawa nating vlog doon. Especially, pag nagdagat-dagat kami din. Kasi I love sunset. Like, legit. And hopefully, maganda weather din. Sana hindi tag-ulan, hindi din yung sobrang init. Pero, ayun. Anyway, I'm gonna end the vlog here. Abangan nyo lang ang ating lately vlog. I hope na na-enjoy nyo yung vlog natin today. Kahit home vlog lang. I will see you guys all tomorrow sa ating flight. Keep safe everyone. I love you all.